Air filter check. Para makita lang natin yung bato ng belt, start na natin ta. Ito na lang may iwan sa akin. At ayun mga brother, tapos na nga ang Libot Pilipinas natin. Alam mo, hanggang ngayon, ramdam ko pa rin yung pagod. Pero yung saya na nakumpleto ko na yung buong Libot Pilipinas ng, eto, nakauwi ako ng maayos dito sa aking pamilya. At marami sa inyo mga nagko-comment, mga nag-message. Wala bang issue tong motor na ginamit? Ano nangyari sa mga pyesa, sa mga upgrades natin? So, yun na. As in, fresh from Libot Pilipinas. Walang ginis-ginis, walang punas-punas. Literal na pinagbawalan namin ng aming mga team dito sa Juan Moto Avenue na bawal gagawin ng motor na to, bawal punasan, bawal ginisan. Kaya lahat na nakikita nyong dumi, dito, yan, mga dumi-dumi dyan, alikabok, putik, yan. Kaya mga dumi na yan, galing yan sa Luzon, sa Visayas, at saka Mindanao. Pero, gagawin natin ngayon, bubugat-gatin natin yung motor para makita natin na kung ano yung estado ng mga lamang loob ng motor na to. Tara. So, pagdating doon sa total na biniyahe natin mga brad, ayan, so over 5,400 yung biniyahe natin. At sa ngayon, ayan, start natin konti ah. Ayan, one click start pa rin. Okay pa rin. Okay yung walang mga kakaibang ingay. Ang ilaw ko gumagana pa rin. Ayan oh. Busina. Okay pa rin. So, kumbaga, kung titingnan mo sa panlabas, wala naman ako naging issue. Actually, kahit nung bumabiyahe ako ng Luzon, Visayas, Mindanao, wala namang episode sa parang nag-alanganin yung motor. Kumbaga, ano lang siya. As normal. At again, kung pinadala sa atin to ng Suzuki, bagong-bago pa talaga to. As in, brand new. So, ito na nga ang pinakamatinding break-in ng isang motor. Ang ibutin mo ang buong Pilipinas. Okay, tapos, yung top box naman natin, feedbackan ko na lang kayo kasi mamaya tatanggalin ko to eh. Ayan, top box pa rin. Ang dami na pinagdaanan. May mga konting gas-gas. Di ba? Siyempre, maduming-madumi siya. Yung ibang gamit ko nga, nandito pa. Diyan pa yung mga camera ko. Ayan. Yung mga ginamit ko. No? So, kumbaga, sa top box naman, eto, tinest naman na natin to bago ako bumiyahe. Di ba? Yung binagibag natin, hinagis. Galing sa pickup. So, eto, okay to. Yung bracket, yung talaga nasubukan natin. Kasi ito puno to eh. Jump pack tong top box ko na to. Ang inaalaga ko, yung plate at saka yung bracket, baka bumigay. Siyempre, mahirap na problema yon. Pero ayan, hanggang ngayon. Buo pa rin. Tapos, sa gulong mga brad, ito pakita ko sa inyo yung gulong. Ito, stock tires to mga brad. Stock tires pa rin yan. Pero mapapansin nyo, yung mga threading ng gulong natin, ayan o. Ano pa rin? Makapal pa rin. Eh, okay naman yan kasi 5,400 kilometers yung biniyahe. Okay pa rin naman talaga yung gulong. Tapos tingnan din natin yung gulong natin sa likod. Ito yung paborito ng mga, ayan o. Kita nyo, binabanking-banking ko pa. Nakikita nyo yung sad-sad. Diyan sa gilid, ayan o. So, hindi lang ito yung sad-sad, ayan o. Yung dito. Yan. So, goods naman. Pagdating sa gulong, wala akong episodes na mga nadulas. Kahit na medyo hinihiga namin ng konti, kino-cornering namin, eh, okay naman. Kapartida, kumbaga, ano pa yung, ano namin eh. Kumbaga, fully loaded pa. Siyempre, nung paakit kami ng Cordillera, yun lang yung mga challenge talaga na dumudulas yung gulong. Hindi naman dahil sa madulas siya, pero dahil yung mga kalsadang dinadaanan namin, puro lumot. Yun kasi yung mga kalsada na tuloy-tuloy yung tubig galing sa bundok. But other than that, pagdating natin ng Visayas, pati yung mga kabundukan ng Mindanao, ayun, wala eh. Goods pa rin siya eh. Suspension natin, ayan, makita nyo. Putik at dumi ng Luzon, Visayas, Mindanao yan. Okay pa rin yung suspension, yung pagkakabit sa kanya, intact pa rin. Tsaka sabi ko nga, at siguro napansin nyo na binabanggit namin sa video, isa yan sa mga dahilan kung bakit hindi kami masyadong na-stress, napagod sa buong biyahe dahil swabe lang ang suspension ng Bergman. Dati ko pa naman sasabi yan kasi ako mismo may iba pa akong Bergman. Diba? Tapos, nakatulong naman din dun sa aming durability bilang rider tsaka stamina, yung hindi matagtag, ito, hindi matagtag yung ating front shocks.
So, yung suspension kasi nito okay naman na, pero ang ginawa namin dito sa AV Moto, Juan Moto Avenue, tinono yung suspension. Kumbaga, custom fit para sa bigat ko. Tapos may dala pa akong gamit. May bag ako niyan sa harap eh. Dito yan, may bag pa yan dyan. Backpack na siguro, mga 7 kilo pa siguro naman nun. Tapos 5 kilo naman yung nakalagay doon sa top box ko. So, eto, yung mga dinadaanan namin ng mga malulubak talaga, di siya tumutukod, so hindi masakit sa braso, hindi siya mas nakakapagod, kaya mas relax lang yung riding niya. At alam ko mga brother, curious kayo magkano nga bang gasolina ang nagastos ko para sa buong libot Pilipinas na to. Inipon ko lahat-lahat ng resibo, dahil alam naman natin ibang presyo niya ng gasolina sa bawat probinsya kung saan tayo nandoon. Ang naipong kong presyo, pinag-total na natin yan ay 7,735.57 pesos. So, mahigit sa 7,700 ang nagastos ko sa gasolina. Yan, again mga brother, alam niyo naman, ang gamit natin ay ang Bergman Street 125 na standard. Ngayon, pagdating naman sa gas consumption, kinumpit ko rin, tinotal ko lahat ng litro na ikinarga sa motor ko habang ako ay bumibiyahe. So all in all, ako ay nagkarga ng 113.86 liters. Yan, ulitin ko, 113.86 liters ang kinarga ko para malibot ko ang buong Pilipinas. So, pagdating naman sa gas consumption, kung susumahin natin, ang total na biniyahe ko para sa libot Pilipinas na to ay 5,380 kilometers. Kung i-divide naman natin yan sa litro na ikinarga ko sa aking Bergman na 113.86 liters, lumalabas ng aking gas consumption sa buong libot Pilipinas na adventure natin ay 47.25 kilometers per liter. Yan, so 47.25. At sabihin ko na rin sa inyo mga brad, karamihan ng aming mga biyahe ni Boy P, bakbakan talaga. Hindi nyo na lang talaga siguro nakikita sa video kasi naka-off yung mga camera dahil kailangan namin mag-focus sa kalsada. At kung medyo mag-chill ride pa kami, malamang mas aangat pa yung aking pagkatipid sa gas consumption ng ating Bergman. So 47.25 liters, more on hataw at mga paakyat na tinahak natin sa kalsada. Talagang matipid itong Bergman na ginamit natin. Sa dami ng mga bundok na dinaanan namin, curious ako yung sa preno. Kasi ngayon, itong rear brake natin, mas malagim na mas malagim na yung pindot niya para kumagat siya eh. Again, walang adjustment to mga brother. Ang tanging ginawa lang namin dito after Luzon leg, change oil lang. Pero wala nang in-adjust na lahat bukod sa mga dinagdag na ilaw at busina. Yan. So mapansin nyo yan, mas agad na. Normal naman yan, dina-adjust naman talaga yan from time to time. Pero yung disc brake natin, yung front brake natin, normal pa rin naman. Yung drum brake na combined brake system ng Bergman, yun yung kailangan mong i-adjust from time to time kasi drum nga yung likod niyan, which is normal. So curious ako dun sa itsura ng brake pads din ito, lalo na yung front. Dahil sa mga pababa, yung mga matatarik, talagang preno ka ng preno. Minsan nag-aalala ko, baka masyadong uminit na yung brake pads, yung bang hindi kayanin. Tapos masira yung disc ko, yun yung mga inaalala ko nun eh. Kasi yung gulong nasubukan ko na eh. So ngayon, bubuksan naman natin yan. So, baklasin natin yan ngayon para makita natin yung estado ng mga brake pads natin. Tara. Front brakes natin, ito mga brad, ayan o. Solid pa rin naman. Tapos, ayan, yung kapal. Pinatanggal ko na para makita nyo talaga. Again, yung tuloy-tuloy na preno. Lalo na yung sa Luzon, tsaka sa mga Mindanao na mga twisties natin. Ayan, Visayas wala masyado eh. So, makapal pa rin yung brake pads natin. Maybe this is good for another 5,000 or more kilometers. Kayang-kaya pa. Ayan.
Tapos, tingnan natin yung panggigid natin, ano nangyari sa spring, sa bola. Yun naman yung bubuksan naman natin ngayon. Base of bagas. Air filter check. Goods pa. Kasi buo pa rin to eh. Ayan o. Meron yung syempre, expect natin may konting dumi yan. Air filter natin, okay pa rin. Tapos, ito na, bago natin pag-backlash sa pinaka-assembly nito, yung belt buo pa rin, no? Ayun, no? Wala pang mga lamat-lamat. Tapos, para makita lang natin yung bato ng belt, start na natin ito. Solid pa rin, no? Hindi pa bumibitaw. Maingay lang yung mga tools. Lining niya, mapansin natin, makapal pa rin, magang mga weirdong tama o shape, no? Kumbaga, makinis pa rin. Makikita din naman natin yan dito sa bell. Ayan, solid pa rin nung tama niya. Walang mga uka o kung ano man. So, ibig sabihin, consistent pa rin yung rotation niya dyan. Ngayon, dito naman, yung bola. Talaga. Pakita naman natin, yung mga fly ball na tinatawag. So, itong mga bola, ito, para mas makita niya. Kuha ko ng dalawa siguro. Usually kasi, kapag ito ay irregular yung tama, magkakanto-kanto yan. Pero tingnan niyo yung shape. Kita ba sa camera? Buo pa, oh. Wala pang mga kanto, kaya goods pa rin yung pagkaka-under niya. Ayan, oh. Yan yung kanyang mga flyball. Ano to, mga brad, as in, first time lang namin itong binuksan. Dahil ginawa lang natin nun, change oil lang, tsaka palit gear oil after Luzon Loop. Tapos nun, dire-diretso na yun, Visayas, Mindanao. So, first time ko rin lang nakikita kung kumusta talaga yung estado nitong mga laman loob ng ating mga motor. Ayan. Tapos, kanina nakita niya na yung nakita niya na yung belt. Ito, mas makikita pa natin ngayon, buong buo pa, oh. Kasi maglalamat yan kapag hindi okay yung pinaka-belt natin. Pero yan, so far, buo pa, oh. Pati sa gilid, walang mga gamat-gamat. Ang ganda pa rin ng bato. Tapos pansinin natin dito, yung pinaka-case nung buong CVT assembly natin. May dumi-duming konti. Ayan, Yan. And take note mga brother, sumugod kami sa baha. Ilang beses kami binaha. Na-flash flood kami sa Cordillera. Binaha kami sa may bandang Bacolod. Flash flood din yun. Tapos sugod naman sa baha pagdating sa Lanao del Sur. Tsaka sa Pabutuan. Pero, solid, oh. Walang mga kagakalawang. Madumi lang, which is normal naman. So, konting linis lang yan. Goods pa rin. Alright, so yung mga in-install natin para sa Gibot Pilipinas sa trip, panoorin nyo na lang pala sa kabilang video para makita nyo yung mga in-install natin. Pero natanggal na natin yung RM bracket natin, tsaka yung ating atom na napakalaking pakinabang talaga sa amin. Tapos, ito yung bracket naman from SEC. Natanggal na natin. Tsaka itong kryptonite natin.
na box. Tinanggal na natin. So, ginagawa natin ngayon, itong Libot Pilipinas Bergman natin ay yan na, binabalik na natin dun sa stock setup. Wala na yung ilaw, wala na yung busina, wala na yung top box. Kasi pabalik na natin kay Suzuki. Nakakalungkot man dahil marami kaming pinagsamahan ng motor na to, pero ganun eh. Di sa akin to eh. Tanong natin kay Suzuki kung in the future. Pero ayan, inagagaan naman tayo ng motor na to at hindi tayo napano, hindi tayo na aksidente. More importantly, hindi tayo natirek, walang nangyaring anumang aberya, aksidente, abala. So, kahit na babalik na siya, kay Suzuki, sobrang nagpapasalamat naman ako. Bergman mga brother, ito yung puti ko, yan yung version 1. So, ano talaga to, masasabi ko na nang walang pag-aalinlangan. Itong Bergman na to, pati yung standard version, pati yung Bergman EX na gamit naman ni Boy P, masasabi ko naman na talagang maaasahan dahil hindi ko na lang sabihin pa. Panoorin nyo na lang yung mga video. Walang cut yun mga brother. Talagang hindi kami na-aberya. At tuloy-tuloy lang ang biyahe. Sabi ko nga, susuko na kami pero yung motor hindi pa. So, paalam. Salamat. Iningatan mo ako. Salamat. Sana magkita pa tayo muli. No? Bye-bye. Ito na lang may iwan sa akin.